Falcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Falcon, amoy nakaka-joyful. Falcon, amoy nakaka-joyful.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay Pilipinas, ang oras po 6:33. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang napakainit na gabi, mainit ang politika, mainit ang panahon. At mga nag-aalab din ang puso. Nag-grieve po kami dito sa DZRH. Ako personal kasi yung ano ko yung atake sa akin, yung griefs up. Bakit ba naman uumpisa ako, uupo ako, ipi-play mo, Jeric, ang para kay Boy Gonzales. Alam mo namang over the past few months, ako po kasi ay medyo na-attach kay Boy Gonzales. Sinasabihan nga ako ng kasamahan namin dito, ng isa pa naming abogado, ang boss namin sa DZRH, na huwag kang masyadong ma-attach sa mga kliyente o sa mga kaso o mga taong ipinagtatanggol mo. Dahil masisira ka din in the end, ikaw yung madidepressed, magkakaroon ka ng anxiety. Pero mahirap po kasing i-distansya ang sarili ko kay Boy Gonzales unang-una dahil nung pumasa ako sa bar exams, si Boy Gonzales po ang nagbalita sa akin dahil reporter po siya ng DZRH sa Justice Department at sa Supreme Court. Ako naman po ay katitake lang ng bar at nung lumabas yung resulta, si Boy Gonzales ang nag-break ng balita na pumasa po ako sa bar. Yan. Pagkatapos, matapos ang mahigit isang dekada, si Boy ay naging kliyente ko dahil may mga kasong naisampa sa kanya, sa korte. At syempre, ako po ang humahawak ng lahat ng mga kaso ni Boy. Marami dito. Ang mga ito naman ay nabalitaan nyo naman po kung ano yung mga nangyari nitong mga nagdaang araw. Simula po Oktubre ay magkasama kami ni Boy almost thrice a week. Nung nakaraang linggo 5-day work week, pero 6 na araw ang hearing namin. So medyo may katagalan ang aming pinagsamahan ni Boy. Pagkatapos ng Friday, pinakapit ko si Boy dahil lagi niya akong pinapakape dyan sa kapag kami ay may hearing. Bago ang hearing namin, pinapakape niya ako. At pagkatapos, pinakapik ko siya nung Friday, may message siya ng maraming salamat. After 3 hours, nag-message siya naman sa akin, maraming salamat sa lahat-lahat, attorney. Medyo nagulat din ako, tapos nalaman ko kahapon ng early morning, gano'n na nga. So, mamimiss natin si Boy. Plus, of course, isa po siya sa pinaka-dedicated na reporters ng DZRH. At veterano na po talaga. Usapang Legal. Naikwento ko lang sa inyo bilang isa sa mga kasama
kasamahan ni Boy Gonzales, hindi lang bilang kasamahan dito sa newsroom, kundi dahil sa ako po ang nagsilbing abogado ni Boy sa kanyang mga kaso na ngayon lang niya naranasan, no, sa buong buhay niya. Kung kailan siya naging senior citizen at pwede na sanang mag-retire, ayaw niyang mag-retire kasi love niya talaga ang kanyang profession. But anyway, no, sana po ay isama natin sa ating panalangin ang eternal repose ng aming pinakamamahal na si Boy Gonzales. Usapang Legal. Anyway, naging mainit po napakainit po ng mga pangyayari lalo na po kahapon, both sa mababa at sa mataas na kapulungan. 'Di ba? Napakatindi. Ano po ba ang masasabi ninyo, no? Na-impeach po si Vice President Sara Duterte sa Kamara at kahapon po 'yan, May 11, 2026. Ito po yung ikalawang pagkakataon dahil last year, kung inyo pong matatandaan, no? Na-impeach din po si Vice President Sara Duterte. Kahapon sa botong 257 pabor, 25 na tutol at 9 na abstentions. Ibig sabihin hindi nagpahayag ng kanilang stand, yung nag-abstain or hindi bumoto, no? Lumampas po sa kailangang 106, ito po yung 1/3, no, ng kabuuan ng bilang ng mga kongresista natin. Yun lang po kasi ang requirement. So 106 lang po ang requirement, 1/3 po ito, pero umabot sa 257 ang mga bumoto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Usapang Legal. Kaya nga po ililipat na sa Senado ang paglilitis, no, para alamin kung may katotohanan nga kasi ang dinetermine po doon sa mababang kapulungan sa House of Representatives ay kung meron lamang na probable cause. Posible ang tanong diyan posible kayang nagawa or may nangyari mga ganito, may nangyari nga ayon sa mga ina-allege or inaakusa or ibinibintang dito sa kay Vice President Duterte. Hindi pa po yun verdict, no? Hindi pa po yun panghuhusga, hindi pa po yun desisyon kung may kasalanan nga ba o wala. Ang tanong lang dyan posible ba na nagawa nga ito ni Vice President Sara Duterte at kailangan siyang husayin o litisin sa pamamagitan ng impeachment trial dyan sa Senado. Usapang Legal. Ang mga pangunahing batayan po ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay nakapaloob sa 4 na artikulo, yung Articles of Impeachment na binuo matapos naman pagsamasamahin ang mga reklamo. Ito yung mga tinatawag na consolidated complaints, no? Ng Makabayan Bloc, Tindig Pilipinas at iba pang grupo. Ilan po dito, no? Ang mga inaakusa po sa kanya, ang Articles of Impeachment, umano, no, maling paggamit ng confidential funds, misuse of public funds, binigyang diin na umano'y irregularidad sa paggamit ng milyong confidential funds ng Office of the Vice President at milyong pondo ng Department of Education, DepEd, noong siya ay nagsilbing kalihim ng tanggapan. Usapang Legal. Kasama din po dito yung aligasyon ng sistematikong liquidation at malversation ng pondo. Again, ito po ay bintang pa lamang, no? Hindi pa po ito napapatunayan ng lubusan, no? Ito po ay mga pagbibintang na patutunayan o pasisinungalingan pa lamang, no? Ay pangalawa po sa Articles of Impeachment ay hindi umano maipaliwanag na yaman. Ito yung tinatawag na unexplained wealth, no? Aligasyon na ang kayamanan ni Vice President Duterte ay manifestly disproportionate or hindi nagtutugma, no, sa kanyang mga legal na kita batay sa kanyang statements of assets, liabilities and net worth. Ito po yung tinatawag na SALN at mga bank transaction records. Narito po ang ilang detalye mula sa 2024 SALN. Kasi sa SALN po, again, ito po ay deklarasyon ni Vice President Sara Duterte sa kanyang SALN, no? 98,462,370, yun po yung sinasabing total assets as declared in the SALN. Meron din pong total liabilities, ibig sabihin ito po ay mga bayarin, obligasyon ng
obligasyon, no, na iiwang obligasyon ng ating Vice President. Nasa 9,950,000 at ang net worth ay lumalabas 88,512,370 pesos. Usapang Legal. Pero batay po sa mga naging pahayag ng AMLA, Anti-Money Laundering Council, nasa 6.77 billion pesos, no, ang na-flag sa AMLA na mga transactions na konektado sa accounts ni Vice President Sara Duterte. Meron naman pong mga sinasabing pagkakamali daw, yun po ang claim ni Vice President Sara Duterte, at hindi daw nangangahulugan na yun talaga ang halaga ng pera ng Vice Presidente. Usapang Legal. Ang sunod po, pangatlo sa Articles of Impeachment ay panunuhol at korupsyon, bribery and graft, na ito po yung mga aligasyon na nagbigay daw si Vice President Sara Duterte ng mga monetary gifts. Ito po yung mga sinasabing nagbigay ng 20,000 at para sa mga opisyal ng DepEd or kung anumang from time to time ay mga nakasobre na ibinibigay umano sa mga empleyado ng DepEd na lumalabag sa mga batas sa procurement. At syempre, ito yung pang-apat sa Articles of Impeachment, matinding banta sa Pangulo at sedition or grave threats and sedition. Batayan ng mga banta ni Vice President Sara Duterte na ipa-assassinate daw, no, sina Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Usapang Legal. Ito po ay itinuturing daw na betrayal of public trust and high crimes. Ito po ay mga, again, no, inuulit ko po, aligasyon at hindi pa po napatutunayan ng mga konkretong mga ebidensya at aalamin pa, no, ang mga ebidensya pabor o against, no, para pa sinungalingan ang mga aligasyon na ito. Usapang Legal. Mamaya banggitin natin ano ba yung sedition na inaakusa sa kanya. Ano po ba ang tingin ninyo sa mga pangyayaring ito? No? Minabuti ko po na mag-deviate, no, ngayong episode, no, hindi yung usapang ari-arian, hindi muna usapang mana, hindi muna usapang hiwalayan, no? Dahil ito po ay napakainit ng usapin at parang halos lahat ay mga political analyst sa social media. Halos lahat ay nag-aabogado sa social media. So, minarapat ko pong ipaliwanag ang mga ibang mga legal na konsepto para naman kung tayo ay makikipag-argue, maganda po yan, ano? Maganda po yan na meron tayong sariling opinion, maganda po na meron tayong sariling stand. Ang dapat lamang po ay nakabatay sa batas, no, at nakaangkla sa mga facts. Ano yung facts? Yung totoong mga pangyayari at hindi ayon sa mga mali-maling impormasyon na gawa-gawa ng magkakaibang mga kampo. Usapang Legal. Kasi merong mga green na nagpapakalat ng mali-maling impormasyon para lituhin ang publiko, mang-deceive. Merong mga kampo din ng naka-red na nagpapakalat din ng maling impormasyon. Meron ding mga iba namang mga pink or yellow daw na nagpapakalat din ng maling impormasyon. Mahalaga po na ang ating opinion ay nakaangkla sa kung ano ang sinasabi ng batas at ano ang facts, no, na para po mas maayos or mas maayos ang ating mga pagtindig at nasa katwiran. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Talin Picard, magandang gabi. Marilyn Tizon, Del Rozaloren, maraming salamat po nanonood sa atin sa Kuwait. Maya Bell, at maraming iba pa. Magandang gabi din po sa inyo, Ma'am Grace Recta, at maraming salamat Angelina Palekbar. Magandang gabi Kenneth Arevalo. Magandang gabi din po sa inyo Gael Enriquez, Chit Odoya. Bakit yung bilyon-bilyon din yung ungkatin? Ang pinag-uusapan po kasi natin ngayon, ano yung mga pangyayari kagabi. Just because, ito lang po ang dapat nating tingnan, ano, bilyon man, milyon o peso, lahat po yan ay pera ng taong bayan na ibinabayad, kinakalta sa ating sweldo kung kayo po ay gainfully employed o kaya naman ay binabayaran natin kung tayo po ay
may sariling negosyo, o kaya naman ay binabayaran dahil ikinakarga sa lahat ng binibili natin. No? Kaya bilyon, milyon o piso lang yan, bawat sentimo mahalaga. Sabi nga ng nanay namin, bawat sentimo pinaghirapan, kaya dapat hindi sinasayang. Usapang Legal. Hindi po porke may ibang hinahabol ay hindi nahahabulin yung iba. So lahat po dapat ay patas ang pagtingin natin at hindi porket mas maliit yan kay ganito. Lahat dapat, no? Dahil lahat po yan ay pang-aabuso, no? Pang-aabuso sa pera at tiwala ng taong bayan. Usapang Legal. Wala po dapat exemption pagdating sa liability, no? Wala po dapat exemption pagdating sa pananagutan at accountability dahil ang mga taong ito ay hinalal natin. Ngayon, ang sasabihin niyo, bakit hindi mo dinidiscuss ang tungkol kay Marcos, ang tungkol kay anong pangalan ng isa? Martin Romualdez, o tungkol kay sino nga ba yung nagtatago? Kay Zaldico. Dahil ang pinag-uusapan lang po muna natin ay tungkol dito sa mga pangyayari kahapon. Para din po kung kayo ay kung tayo ay magbibigay ng opinyon na kaangkla sa katotohanan at nakaangkla sa batas. Usapang Legal. Kaya anuman po ang inyong paninindigan, kaya sino man po ang inyong sinusuportahan, ang dapat lamang po ay nakabatay sa katotohanan at may founded on truth, di ba? Hindi yung nakabatay sa mga fake news. Usapang Legal. I agree with you, Ma'am Teresita Atienza. Dapat habulin ang lahat ng may ginawang hindi maganda sa bayan. Totoo naman. Dahil tayo mga maliliit na manggagawa, nagsusumikap na mabuhay at lumaban ng patas. Araw-araw tayong gumigising Araw-araw tayo nakikipaglaban ng tama at patas. Gumagawa ng mga bagay para makatulong sa bayan dahil whether you like it or not, wala po tayong choice kundi magbayad ng buwis at sumunod sa batas. And therefore, dapat lang din naman na ang mga halal sa gobyerno mula sa pinakamababang posisyon o kahit empleyado sa gobyerno mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na posisyon ay iginagalang ang publiko, sumusunod sa batas, nagsisilbing magandang halimbawa para naman maka-inspire. Kasi napakahirap ang maging matinong Pinoy dito sa atin. Usapang Legal. Okay, Saldico. Dennis Seco, magandang gabi sa iyo. Gael Enriquez, Didit, magandang gabi sa iyo. Maricor Angeles, Rex Seco, Insan, magandang gabi. Rodel Anasio, Kenneth Arevalo, sabi niya, keep an open mind and learn. Okay? Wala pa tayong pinapanigan dito. Ang ang episode po na ito ay para lang ipaliwanag ang mga konsepto at mga kaganapan. Pinipresent ko po sa inyo. Wala po akong sariling opinion maliban sa ini-encourage namin kayo or ko kayo to keep an open mind at ibatay ang ating paninindigan sa katotohanan. Yun lang po ang hiling ko sa inyo. I don't really care, no? Inyo pong desisyon kung sino po ang inyong sinusuportahan. Usapang Legal. And bagaman at may sarili po akong paninindigan, hindi ko po intensyon na kumbinsihin kayo na sumuporta sa aking sinusuportahan. Ang sinusuportahan ko po ay ang katotohanan at ang pananagutan. Hindi lang ng kung sino man yung usual na nababanggit, kundi dapat lahat ay managot sa taong bayan. Usapang Legal. Ang hirap maging totoong Pilipino, ano? Pagkita mo pa lang ng iyong payslip, nakita mo na kagad yung deduction, di ba? Pagkatapos yung iyong mga hinaing, no? Yung mga hinaing mo, traffic, mahal na mga bilihin, mahal na petroleum mahal na fuel, ang serbisyo, palpak. Pagkatapos ganito ang maririnig mo, hindi ba? Usapang Legal. Brown out sa maraming lugar. Nagba-brown out, nahihirapan sa tubig, 'di ba? Yung supply ng tubig. These are services. Ito po yung mga serbisyong dapat
maayos na naibibigay ng gobyerno regardless na kung sino ang nakaupo, no? Dahil obligasyon po ng gobyerno na paginhawahin, no? Nabigyan yung mga ibigay, no? Paginhawahin ang buhay ng mga constituents sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyo, no? Na nararapat. Hindi po yung mga personal na ginhawa, kundi yung mga basic services, public transportation, water, electricity, pagkontrol sa presyo ng mga bilihin, kasama na po ang produktong petrolyo, ensure yung food security. Kamahal-mahal po ng bigas, hindi po ba? Usapang Legal. Pagkatapos pagdating ng typhoon season, yung mga binaha, yung mga biktima ng kalamidad, anong matatanggap? May bukbok na bigas, no? Kinupit na mga delata, no? We have experienced this in the past, no? Kapag panahon ng tag-ulan, barado ang mga kalsada, di ba? Baha, lubog ang sasakyan mo sa baha. O magkakaliptospirosis ka dahil sa exposure sa baha. Mga bagay, no, na bagamat hindi po natin makukontrol ang ulan, ay makukontrol po natin sana, no, sa pamamagitan ng maayos na serbisyo ng gobyerno, makokontrol po sana natin yung posibleng epekto nito. Paano? Yun na lang pong flood control system na naging ugat na ng matinding korupsyon. Usapang Legal. Brenda Bello, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Eli Galsote, dyan sa Molino, Bacoor. Magandang gabi sa iyo, Leo Havares, Eduardo Narvaez. Magandang gabi sa iyo, hindi ko po pinangarap na tumakbo. Kahit barangay tanod man lamang, kahit nga po sa kapilya, hindi ako tumatakbo. Kaya wag po ninyong lagyan ng kulay. At hindi rin po ako, unang-una, hindi rin po ako mananalo. Wala po akong pera. Pangalawa, ayoko pong pumasok sa gobyerno. Ayoko pong magnakaw. Usapang Legal. Dalawa lang kasi yan eh. Maging magnanakaw ka o makasuhan ka ng wala kang kalaban, wala kang kaalam-alam, gawan ka ng kaso o kaya naman tsugiin ka, 'di ba? Kaya mabuti na yung nandito tayo sa pribadong empleyo, mas maayos at mas mataas, napansin niyo ba? Mas mataas po ang standard, no, pagdating sa mga private companies kaysa sa gobyerno. Bakit? Senador nga, ano lang ang alam, di ba? Walang kamalay-malay sa parliamentary procedures, di ba? Samantalang dito sa gobyerno, mag-absent ka, no? Mag-absent ka ng 6 months. O tatanggap ka ng magkano? 400,000 piso kada buwan. Although ang sabi daw, hindi daw naman tinanggap, hindi daw na-release, hindi daw kinuha dahil hindi daw ibinibigay sa secretary. Pero nagtrabaho po ako sa Senado bilang isa sa mga abogado sa matagal ng panahon. At doon po, matik, dinideposit po sa Land Bank ang sweldo namin. Usapang Legal. Hindi po kiniklaim sa secretariat, idinideposit po sa bangko. Anyway, maya-maya po, magko-commercial po muna tayo ha. Magandang gabi, Joel Mangasep, dyan sa Sydney, Australia. So sad na ang mga nasa pwesto sa Senado po is parang mga payaso, pasikata na lang ang sistema ng politics, halos magkakamag-anak sa pwesto. Totoo po. Correct, attorney. Pera ng bayan at lubog na sa utang hanggang kaapu-apuhan, but excluded si Indayat family dahil napunta. Ito po naman ay mga aligasyon pa lamang, lininawin po natin again, aligasyon, pagbibintang pa lamang na kailangang patunayan ng mga ebidensya. Usapang Legal. Bentong, magandang gabi. Si Teresita Atienza, magandang gabi po sa inyo. Si Melvin Letrodo, magandang gabi po sa inyo. Maricor Angeles, Salvacion Escobar, magandang gabi. At syempre pa, Marilyn Tizon. At maraming iba pa. Dapat no work, no pay. Kami dito may memo ka agad eh. Anyway, magbabalik pa po tayo. Mag-express po kayo, hindi po ako ma-offend. Wag lang po tayo magmumurahan at ibatay sa katotohanan at maging disente po tayo sa ating mga statements. I don't really care kung kayo ay pabor o anti or ano man ang stand niyo. Sana lang po, ang hiling ko lang po sa inyo,
gawin po nating maging makabuluhan ang ating mga argumento at ating mga statements, hindi po yung pabalang-balang dahil dyan, kasi yung pagsagot ng tama, ito po ay bilang pagrespeto sa ibang taong kausap mo at pagrespeto sa sarili mo at pagpapakita na ikaw ay disenteng tao. Yun kasi ang nawawala sa atin yung pagkadisente. Magbabalik po tayo, ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH, Usapang Legal, kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Maya-maya po, meron tayong report mula kay Miss Kay, Miss Karen Oyong. Ang tagal naman itong si Karen. Dali mo nga si Miss Karen Oyong. At welcome back kay Miss Sophia Gans, isa sa mga dati nating writers dito sa News Center. Papasok na kasi siya sa law school, ina-announce ko na. At maraming salamat po kay
kay Ray Sibayan, kay RS sa isang box ng kape. Alam ko marami nagmamahal sa akin eh. From time to time may nagbibigay sa akin ng kape eh. Si Kuya Angel, isang malaking box. Isang malaking box ng kape. Parang nasa 300 sachets yung binigay sa akin ni Kuya Angel Palmones. Tapos ay si Miss Odette Oxales ay nagbigay din sa akin ng kape mula sa Vietnam. Meron pang nagbigay si Miss Carla Lamazares, ay binigyan din ako ng napakaraming kape na hindi ko pa nauubos hanggang sa ngayon. At dati si Miss Gael ay nagbibigay din sa akin ng kape. At si Miss ano pangalan, Adi Socrates ay nagbibigay din ng kape from time to time. Maraming salamat po. Usapang Legal. At gusto ko ring batiin ang laging nagpapakape sa akin dyan sa kapag may hearing ako sa Manila, si Kuya Ray ng Manila Press Office, na ipinagtitimpla ako ng kape araw-araw na kami ay naghihiring dyan sa Maynila. Maraming salamat po. Magandang gabi sa iyo, Trinidad Bugal. Sana mabuti ang kanilang gawa, mga congressman at senador, dahil may tama po kayo sa Diyos ang nasa Diyos ang pagtutuos. 'Di ba? Siya ang hahatol. Yung mga iba diyan, kongresista at senador, no? Sana naman po ay tubuan kayo ng hiya at konsensya. Usapang Legal. Anyway, kanina po binanggit natin kung ano ba yung sedition. Kasi yun po ay isa sa mga basta galing allege. Binibintang, yun na lang. Yun po ay binibintang kay Vice President Sara Duterte. Yung sedition po ay yung paghihimagsik o pag-aalsa laban sa pamahalaan, pero hindi po ito kasing bigat ng rebellion. Ito po ay krimen laban sa public order na nangyayari kapag may mga taong rising publicly, no, and tumultuously, hayagang nag-aalsa at nanggugulo at nag-iingay para makamit sa pamamagitan ng force, persa, intimidation o pananakot, no, o iba pang paraan sa labas ng legal na pamamaraan. Ang alinman sa mga layuning nakasaad po dito sa ating Article 139 ng Revised Penal Code. Usapang Legal. Nagkakaroon po ng sedition kung ang layunin po ng panggugulo, no, ay pigilin ang pagpapatupad at pagpapalabas ng batas o pagsasagawa ng halalan. Ay ngayon naman, hindi naman election season. Pigilin ang national or local government o public officer sa pagganap ng tungkulin, no, o kaya naman ay pigilin ang pagpapatupad ng administrative order, gumawa ng act of hate or revenge laban sa public officer or employee o kanyang mga ari-arian. Gayon din po yung para sa political and social end, gumawa ng act of hate or revenge laban sa private persons o social class, o kaya naman para sa political and social end, para agawin o kunin, no, ang property ng isang tao, munisipyo, probinsya o ng gobyerno. Usapang So yun po ang titingnan natin. Ngayon, knowing these articles of impeachment, ang lahat ng mga inaakusa kay Vice President Sara Duterte, ngayon na po ang gagamitin natin, kumbaga, ay background, no? Para kung sakasakali po na magkaroon ng hearing, ma-assess naman natin, tama ba itong mga pinagsasasabi na ito? Akma ba dito sa mga inaakusa yung ebidensya na inilalabas naman ng prosecution? So kayo po, ang maganda po kasi dapat alam natin yung background para informed, ang ating judgment, para po matalino ang ating diskusyon at hindi pa bara-bara laang. Usapang Legal. Hindi yung tinatalakayan ka ng tungkol sa batas, tungkol sa facts, sasabihin mo, pangit ka, mataba ka, malaki ang mata mo, meron kang mukha kang aswang. Hindi ganon ang tamang pakikipag-argue. Hindi ganon ang tamang pakikipagtalastasan o pakikipagtalakayan. Kapag binigyan ka ng facts, bigyan mo rin ng facts. Kapag binigyan ka ng batas, bigyan mo din ng batas bilang pundasyon ng iyong mga pahayag. Hindi yung sinasabihan ka tungkol sa accountability, ang sasabihin mo, pangit ka. Diba? Kalokohan yun. Usapang Legal. Yun ay argumento ng hindi matinong tao. Anyway, magre-report na ba si Miss Kay? Okay, samantala kahapon po sa Senado, nagkaroon naman po ng pagpapalit ng liderato. Pinalitan ni Alan Peter Cayetano si Tito Soto bilang Senate President.
Yan. Sa mahaba-habang panahon na din naging Senate President si Tito Sen. Prior to this Congress, si Tito Sen po ay nagsilbi na din na Senate President. I think that was before Senate President Cheese Escudero. Usapang Legal. Samantala, meron pong flash report. I just don't know kung ano yun. Bagong legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang bagal mag-type nitong si bagong legal counsel ni Vice President Take 2. Bagong legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pinangalanan na ng ICC. Ang flash, saglit lang ha. Flash Report. Flash Report. Okay, ano yun? Ako yun? Okay, bagong legal counsel ni dating President Rodrigo Duterte pinangalanan na ng ICC, Miss Karen Oyong, RH4. Yes, Attorney Rina, isinapubliko na ng International Criminal Court o ICC ang bagong legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos magsumite ng request to withdraw as counsel of the accused si Nicholas Kaufman. Sa inilabas sa dokumento ng ICC, pinangalanan dito ang bagong legal counsel ni Duterte na isang Mr. Peter Haynes. Sa naturang dokumento na may petsang Mayo 8 ng taong ito, binanggit rito na nakipagpulong si Kaufman kay Haynes at sinabing handa na ito sa kanyang tungkulin bilang bagong legal counsel ni Duterte. Una nang tinanggap noong Lunes ng ICC Particular and Trial Chamber 3 sa withdrawal ni Kaufman bilang legal counsel ng dating Pangulo. Ito'y matapos umanong ilahad ng akusado ang kanyang nais na i-release si Kaufman bilang kanyang kinatawan sa korte at kumuha ng bagong legal counsel. Si Peter Haynes ay isang prominenteng British barrister at kinikilala bilang isa sa mga nangungunang practitioners ng international criminal at humanitarian law na may humigit 25 taong karanasan sa mga tribunal sa The Hague kasama na ang ICC, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia at Special Tribunal for Lebanon ayon na rin sa kanyang LinkedIn profile. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report. Maraming salamat sa iyo, Miss Karen Oyong. Sa ibig bang sabihin, binaba na pala. Sa ibig sabihin, matutuloy na, Miss Karen Oyong. Matutuloy na. Kailan? Before the end of the month, merong nakaschedule sa ICC. So, matutuloy na yung schedule. No, tama, meron siyang schedule ang ICC before the end of the month. May 28. Tama ba ako? O may tama ako? Banggitin mo nga, Miss ano bang pangalan nito? Sorry mahina ako sa mga pangalan. Sa May 27, anong meron sa May 27? Ayan. So malalaman po natin ang mga kaganapan on May 27 at antabayanan lamang po para tayo ay informed, dahil wala na rin naman po tayong magagawa kundi mag-abang at alamin natin kung paano kikilos ang International Criminal Court. Medyo din ngayon, nagigipit din ang International Criminal Court dahil nga po sa pagpapasya or sa mga ginagawa din ng bansang Amerika. Usapang Legal. Anyway, going back to our discussion, first status conference pala. Ayan. Parang dito po sa atin, meron tayong pre-trial conference. Ayan. Pero magkaiba po. Magkaiba ang mga proseso doon sa International Criminal Court kumpara dito po sa atin. Okay. Samantala po, binanggit po natin kanina na kahapon, sa Senado ay nagkaroon ng pagpapalit ng liderato. Si Senator Alan Peter Cayetano ang bagong nagsisilbing Senate President. Pero paano nga ba nagpapalit ng liderato sa Senado? Ito po ay by majority vote. So ibig sabihin kung 24 ang senators, kalahati is 12. So kailangan maka-13. Kaya nga po kinailangan ang presensya ng Senator, anong pangalan ni Bato? Senator De La Rosa. I don't know, I forgot the first name. Anong pangalan? First name ni Senator Bato?
Ronald De La Rosa kahapon. Kaya nagkaroon ng komosyon. Nagkaroon ng komosyon doon sa Senado. At yun ba ang dinaanan ba nila ay fire exit? Kasi hindi yun ang usual na dinadaanan. No? Nagtrabaho po kasi ako ng mahigit 2 taon dyan sa Senado bilang abogado. No? Long time ago at namatay na din po ang dati kong boss. Wala naman siyang allegation ng corruption at least during that time. Parang walang ganung issue sa kanya. In fact, isa siya sa mga pinakatitingala noong panahon niya, no? Usapang Legal. So by majority vote, so ibig sabihin 13 out of the 24 senators. So kahapon, nakita natin po yung mga video na lumabas na si Senator Ronald De La Rosa ay nagtatatakbo doon sa I think that is sa exit. Hindi yun yung usual na dinadaanan po ng mga empleyado. So may mga haka-haka naman po ito dahil syempre hindi rin po maiiwasan ang mga malilikot na utak at imahinasyon na ang dahilan ng pagpapalit ng liderato ng Senado ay dahil sa napipintong pagtataas, no? Turn over ng mga dokumento ng articles of impeachment mula po doon sa Kongreso. Usapang Legal. So, yun po ang nangyari kahapon. Now, ang tanong po, pag-usapan po natin yung tungkol sa sinasabing warrant of arrest laban kay Senator Bato De La Rosa. Apparently, kasi natatandaan nyo, breaking news dito sa atin yun. Si Ombudsman Rimulya. Si Ombudsman Rimulya, dito mismo niya ipinahayag last year na meron ng warrant of arrest laban kay Senator Bato De La Rosa. Kaya nga po Nobyembre ay hindi na pumasok ang Senator Bato De La Rosa. Nag-umpisa po November 11 ay hindi na pumasok. So apparently totoo po yung naging pahayag ni Ombudsman Crispin Rimulya dito sa ating himpilan noon. Usapang Legal. Batay po sa lumabas na dokumento at na-available na po ito online, may petsang November 6, 2025 ang kopya ng warrant of arrest. Totoo pala ang binanggit noon ni Ombudsman Boying Rimulya sa programa dito sa DZRH na may warrant of arrest na nga laban kay Bato. Now, merong question ang Gael Enriquez earlier, nagtatanong siya, tama ba or pwede bang i-implement ang isang warrant of arrest galing sa ICC na walang physical signature? Yan yung question. No? Ang warrant of arrest po na inilabas ng International Criminal Court ay itunuturing na valid base po sa alituntunin nito kahit na wala itong yung traditional na physical signature o pirmang kamay. Basta't ito ay legal na in-issue or kinukonfirm ng trial chamber. So kagabi na nga po, naglabas ng pahayag ang International Criminal Court na ito ay in-issue ng ICC. Now, as to the issue of ito ba ay maipatutupad ng hindi kailangang ito ba ay maipatutupad na kailangan ba o hindi na kailangan ng pagsang-ayon ng korte dito sa pag-aaresto, yan po ang titingnan natin sa mga susunod na araw. Usapang Legal. Dahil meron pong I think TRO or Temporary Restraining Order si Senator Bato De La Rosa para pigilin ang pag-aresto sa kanya. Earlier po kasi, bago pa lumabas maisa publiko ang warrant of arrest, nag-file na rin po ng TRO si Senator Bato De La Rosa. Pero ang sabi po ng Supreme Court sa kanilang desisyon ay hindi pa hinog, wala pa pong batayan sa pag-i-issue ng TRO dahil hindi pa naman existing ang sinasabi mong warrant of arrest. Ganito po kasi sa batas ng Pilipinas, hindi ka maaaring magsampa ng TRO or injunction, temporary restraining order o injunction or pagpipigil sa isang bagay na hindi pa existing. At that time, wala pong nakakaalam, wala pang nagko-confirm at hindi pa rin po nagsasapubliko ang International Criminal
Criminal Court ng warrant of arrest. And therefore, hindi pa hinog, sabi nga ay hilaw pa para sa pagdidesisyon, no, sa pagtutukoy ang ating Supreme Court. Usapang Legal. Sabi niya, totoo ang sinabi ni Ombudsman Boying, last year pa ang warrant of arrest ni Senator Bato, Melvin Letrodo at Tatay Nalding. Magandang gabi din po sa inyo, Miss Corina Hizon. At syempre pa kay Mami Eloisa Hizon. Miss Corina, pagaling ka ha. So yun. Now, ang tanong, may kapangyarihan ba si former Senator Trillanes na i-implement ang warrant of arrest na inisyo ng ICC? Di ba? Kasi ang Sonny Trillanes ang naka-front, di ba? Although ang sabi naman kasi dati ni Senator Bato de la Rosa ay, go ahead Mr. Trillanes, make my day, sumama ka pa sa taga-ICC, di ba? Pero ang tanong ngayon, may kapangyarihan ba si Senator or former Senator Sonny Trillanes na i-implement ang warrant of arrest na inisyo ng ICC? At next question, pwede bang mag-aresto sa loob ng Senado? Yan po at iba pa ang ating tatalakayin. Again, wala po tayong kinikilingan. Tayo po ay nagtatalakay ng mga legal concepts para din po guided tayo sa ating mga talakayan. Lalo na, napakarami po sa atin, napaka-active sa social media. Magbabalik po tayo, ilan po muna mga paalala. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. This time tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Uy, balik na sa dati si Senator Joel Villanueva. Parang walang nangyari, ano? Kaya ito may kabagalan din kasi itong si Senator Lacson eh. Sorry po ha, may kabagalan din kasi tagal-tagal ng report eh. Sana pinagre-recommenda na lahat ng nagsilaabasan ng mga pangalan para sa pagsasampa ng kaso, hindi po ba? Para na magkaalaman na. Sinasabi nga nila kung totoong walang kasalanan, madaling iba po kasi ang standard natin, no? Para sa mga pribadong individual na nasasangkot, inaakusahan, pinagbibintangan. Iba po ang dapat na standard na ipanututupad natin, no? Para sa mga elected officials. Bakit? Kasi mas mabigat po na sa kanila po ang tungkulin. Nagpahalal-halal ka eh. Di dapat pinapakita mo na worthy ka, di ba? Maliban pa sa pagiging malinis, dapat mukha ka ding malinis at amoy ka ding malinis. Hindi yung mukha ka lang malinis pero nuknukan pala ng dumi ng katawan mo at ng budhi mo. Ganun lang yung kasimple. So hindi lang po sapat na malinis ka, mukha ka ding malinis at talagang malinis ka. Usapang Legal. Diba? Ay, nako. Tsaka napansin nyo ba, kapag ka mga nasasangkot sa korupsyon, nag-iiba ang itsura, nagmumukhang pangit. Sorry po ha. Kasi yung aura mo, ay yung ano bang tawag doon? Yung status ng yung kondisyon ng iyong, ano ba sa Tagalog yung soul? Yung
yung kaloob-looban mo, kung ano yung nasa looban mo, yung ugali mo, lumalabas sa aura, di ba? Pag mukhang kurakot, malamang kurakot yan. Lumalabas sa aura di ba? Anyway, yung iba naman, bagaman at simangot, ay simangot lang talaga, pero hindi naman mukhang kurakot. But anyway, hindi sapat yun, mukhang kurakot lang. Dapat mapatunayan din po sa ebidensya. Ang tanong, may kapangyarihan ba si former Senator Trillanes na implement ang warrant of arrest na inisyu ng ICC? The answer is wala po siyang kapangyarihan. Sa ilalim po ng batas, hindi binibigyan ng kapangyarihan ang pribadong tao. Kahit na po dating senador o sino man na mag-serve o magpatupad o mag-execute ng warrant of arrest, lalo na kung ito ay inisyu ng ICC. Ang warrant of arrest na inisyu ng hukom ay ipinatutupad po sa pamamagitan ng mga otorisadong law enforcement officers. So therefore, si Senator Trillanes or former Senator Trillanes wala po siyang kapangyarihan na magpatupad ng warrant of arrest. Usapang Legal! Now, sa tanong na maari bang arestuhin ng isang mambabatas, hindi ba't meron siyang immunity? May dalawa pong klase ng immunity, warrant from arrest, immunity from arrest at yung sa kanilang mga privileged speech, no? Pagka ito po ay may batayan sa ating saligang batas. Ang immunity from arrest ay applicable kung ang Senate, ang Senator ng Congress, no, ay in session. At pangalawa, ang penalty para sa inaakusa or ibinibintang sa kanya or posibleng penalty sa ibinibintang sa kanya ay less than 6 years na pagkakakulong. Ngayon, yun pong ibinibintang kay Senator Bato de la Rosa ay nasa ilalim ng RA 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Sa ilalim po ng Section 7 ng batas na nabanggit, ito pong inaakusa kay Senator Bato de la Rosa ay may parusa, posibleng parusa na reklusyon perpetua. Ano yung reklusyon perpetua? 40 taong pagkakakulong, and therefore hindi po pasok doon sa immunity or immunity from arrest, dahil lagpas po sa 6 na taon ang posibleng parusa sa inaakusa sa kanya. Usapang Legal! Ayun. Marami pa sana akong tatalakayin pero maglalagay po ako ng tidbit sa aking page para din po tingnan ninyo, mga facts lamang po ang aking ilalagay at legal na batayan sa ilalim ng batas para po kahit pa paano ay kung nagbi-visit kayo sa aking page ay magamit natin bilang guide, Wala po yung stand as to kanino ako nakasuporta dahil kayo po ang magdidesisyon kung sino ang sinusuportahan ninyo. Isa lang ang request natin, nakabatay po sa katotohanan at nakaangkla sa legal na meron pong legal na batayan. Anyway, ang bilis po ng oras pero meron po tayong 500 pesos na premyo tonight para po sa Kring Kring Panalo Malakas promo dahil ang mga naka-follow po sa ating page ay may pagkakataon na manalo ng 500 pesos dahil si Don Billionario ay tumatawag po at meron na siyang tawagan. Uy, taga Muntinlupa City. Diyan ba yung may sunog anong weekend? Dahil may malaking sunog, 'di ba? Somewhere in South. Saan ba 'yon? Paranaque. Parang malapit-lapit sa akin, naririnig ko ang mga mga fire trucks Anyway, nanalo po kayo ng 500 pesos. Hindi, mananalo pa lang ng 500 pesos basta masagot ninyo ang question natin tonight. Magandang gabi po sa inyo. Kayo na nga magpakilala. Ano pong pangalan ninyo, ma'am? Divine Grace Toriaga Princess po. Ang ganda ng pangalan, Divine Grace. Anyway, ma'am, ikaw ay taga Muntinlupa po, sa 70 Garcip Kupang po. Okay. So, malapit pa sa inyo yung sunog? Hindi naman. Malapit-lapit din naman po. Problema. Pinalabang lang po siya. Pasensya na kayo, napangiti ako. Naiisip ko kasi bakit kaya kapag kaganito, kung kailan, lalo na kapag Fire Prevention Month, sunod ang sunog. Dahil ba sobrang init or what? Ma'am, ingat po kayo sa ating mga
Oo, dapat kung halimbawa magbo-brown out, wag mag-iiwan at saka sa sobrang init ngayon baka mag-overheat ang mga ating mga appliances, kaya ingat-ingatan. But anyway, ma'am, ano po ang kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas? DCRH po. Yes, nanalo ka po ng 500 pesos. Antayin po si Don Villonario at kakausapin po kayo off the air para po makuha ang inyong detalye sa pagpapadala ng inyong premyo. Usapang Legal. Para po sa mga hindi pa nakaka-register mag-register lang po online. Meron pong form sa ating page, ilagay ang tamang mobile number at baka ikaw na po ang mapalad na mananalo ng 500 pesos sa aming Kring Kring Panalo Malakas sa telepono promo. Usapang Legal. Sweet Terry, Dennis Saez, magandang gabi. Jason Enlayo, magandang gabi. Si Ma'am Grace Recta, Gael Enriquez, si Teresita Atienza, Reynante Evasco, Marilyn Tison, Alex Odaundo, yung nagtanong po tungkol sa lupa at mana na ibibenta pa. Ipadala niyo po yan bilang private message sa akin. At sa mga susunod na pagkakataon, tiyak sasagutin po natin ang inyong katanungan. Usapang Legal. Again, I encourage you po not to read, to listen, to yung pong hindi fake, yung mga reliable naman po ang ating panunuorin, pakikinggan para naman po matalinong pagpapasya ang nagagawa natin. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Nakasama ko sa kabilang side si Jeric Barreto, mga tag-DZRH TV at mga tag-IT department. Magsama-sama po ulit tayo anong araw ba ngayon? Martes? On Thursday, dito lang po sa DZRH at tabayanan po susunod na programang Lunas at Lunas Extension para naman sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada.